Eto na mga bossing, biyak na natin pero ito pa lang yung nakitang bumungad sa atin. Hindi pa naman ganun ka gasgas. Pero yung bearing sa loob, ang tingnan natin kung malaki ba ang damage. Mga bossing, may dinala sa ating compressor. May pinadala sa atin na sa Lalamove na compressor. Ang issue daw nito ay may ugong, tapos may leak or may singaw dun sa pinakang oil seal. Mukhang tama naman. Kasi yung pinaka-shafting, malangis nga. Pero syempre may bearing dyan eh. Tingnan natin kung anong makikita natin dito sa ating compressor na bubuksan na to. Ang compressor natin mga bossing ay pang Revo diesel Sanden 105 ata. So buksan muna natin yan para makita natin kung anong laman sa loob niyan. Ito na mga bossing, buksan na natin tong ating compressor na to. Tingnan natin kung anong makikita natin kayamanan sa loob. Eto na mga bossing, biyak na natin pero ito pa lang yung nakitang bumungad sa atin. Hindi pa naman ganun ka gasgas. Pero yung bearing sa loob, ang tingnan natin kung malaki ba ang damage. O yan ang laman yan mga bossing scroll type. Revo diesel. Okay mga boss, yung pinakang shafting mukhang very good pa naman konti. Medyo naaabutan pa natin. Pero kalawangin na. Yung pinakang inner bearing, hindi yan mga bulitas na yan mga bossing Hindi yan yung mga nasa labas na yan. Yung malaking bearing na yan na nasa loob, inner bearing tawag yan. Yan yung papalitan natin. Saka yung oil seal. Okay, so mukhang pwede pa naman to. Marirepair pa natin to. Eto mga bossing, itong bearing na to. Ito yung kailangan natin palitan. Kasi bago mo rin mapalitan yung pinakang oil seal. Kasi may bearing pa yan. Yung bearing na yan, balancer bearing na yan, nandito yung oil seal. Bago natin mapalitan yan, kailangan ilabas mo pa tong malaking bearing. Pero ang problema niyan, nababasag nga kasi yung pinakang balancer bearing, balancer niyan. May itong dalawang tornilyo na to, may balancer yan sa loob. Half moon. So, yun yung nakaipit, nakapalaman tong ating inner bearing. Ang nangyayari, pagka pinrest out mo lang yan, ang lumalabas ay itong shafting. Naiiwan tong bearing. So, hindi mo na mapapakinabangan niya mga bossing. Kaya, ang gagawin natin dyan, binabaga na natin to. Kasi meron po kasing self-locking yan dito sa katawan ng ating compressor. Pagka magpapalit nun, bearing, oil seal, o-ring. Okay? So, pero pwede pa. Wala pa akong nakikitang ganong kalalang tama. Maliban na lang kung nagdire-diretso, kakainin na niya yung bearing yan, yung truss bearing na yan, wala kang makukuha niyan, hindi mo rin mapapalitan yan. Ito, meron naman yan kung sakali. May mga sukat yan, pero yung bearing na yun, wala kang mabibili niyan. Eto na mga bossing, nailabas na natin yung ating bearing. Ganun ang gagawin nyo kung gusto nyo maging matagumpay yung inyong pagbunot dyan. Kasi pag pinrest out nyo yan, maniwala kayo sa akin, hindi nyo mapapakinabangan yan. Kasi yung pinakang balancer na yan, pakita ko sa inyo. Tcharan! Yun mga bossing, yung balancer na yan, yung pinakang half mo na yan, napupunit yan, nababasag yan. Kaya ang nangyayari ay maiiwan yan. Tapos may iwan to doon sa housing. Wala, natapon na yan, pakilo mo na lang, no? Pero to at least ngayon nakuha natin ng maganda. Mapapakinabangan pa to ng may-ari. Eto na mga bossing yung ating bearing. Ito yung sinasabi ko sa inyo na binaga natin kanina dahil para lumambot yung pinakang fiber na yan. Parang self-locking nga ang tawag ko dyan. Di ko alam kung ano eksaktong tawag kung meron man. Pero yan yun dahil nga yan ay pag uminit, kumakapit yan dito sa ating housing. Okay? Bukod dun sa parang patsi na yan, na lock, ay naglalak pa rin yan dito pagka mainit na. Yan. So, ito na yung bagong bearing natin mga boss. Ito yung ating luma. So, tapo na to. Kasi ito rin yung maugong.
Okay, so buuin ko na lang to. Ano bang nakita pa nating pangit? Wala naman na siguro. Ito ba ay may tama? Ayan, mga bossing, ayan. Wala na tayong magagawa dyan. Pero hindi naman ganun kalala. Yan. At pag may tama yan, syempre dito nakalagay yan, may tama rin tong bearing. Kasi natuyuan mga boss walang langis. Dapat meron yan. So kaya nagkakaroon na ng bakal sa bakal, nagigilingan na yung ating shafting at yung ating bearing. So kahit pa paano, maabutan pa natin ng konti, magagamit pa naman to. Naikabit ko na mga bossing yung ating pinakang inner bearing. Pasensya na kayo, hindi na natin napakita sa inyo dahil wala maghahawak ng aking camera. Mahirap mag-isa. Pero yan na yun. Yan na yung bagong ating inner bearing at bubuuhin na natin yan. Panghuli na natin yung oil seal at syempre yung ating bearing. Kasi sa labas naman yung kinakabit mga bossing ngayon. Sa labas yan. Yung isang QS90 natin mga L300, sa loob kinakabit yung oil seal. Kailangan wag mo nang ikabit yung pinakang bearing na yan. Kabit mo na oil seal. Pero to, nasa labas to. Ang mainit na buga ng aircon nyo ay dito gagawin natin na parang bago. RCS, dito ka na magpagawa, talaga na magaling kapag ka sinabing ting RCS, madali na malapitan, talaga na pulido, lahat kayang gawin. RCS, talaga naman nasulit, di na muling iinit ang ulo lalamig. RCS. Eto na mga bossing, nabuo na natin, no? Yun yung mga sinasabi ko na hindi ko isa-isa sa inyo kasi pag ako na nagtatrabaho hindi ko na mahawak yung isa pa to, dalawa to. Tapos ang huling ikakabit natin dito ay oil seal. Yan mga bossing, ayan yun. O papahawakan ulit natin to. Play yeah. Ito na yung final nating leak test dito sa ating compressor mga bossing. So all goods naman. O-ring, oil seal. Yan. Wala naman. Tapos syempre 200 PSI yan ha mga bossing. Kung mayroon leak, magbabubbles yan. Negative. So very good ang pagkakabuo natin sa oil seal. Ang hirap lang ikabit nung kasi may matulis na, hindi matulis, matalas na pwedeng makasira doon sa ating oil seal. Kaya dapat may pangkapit talaga kayo. Okay, very good. Ito na yung last nating ikakabit mga bossing. Itong pinakang guide na bearing natin yung last nating uupo dyan. Ito yung ating PUM. Kasi talaga nagkakaroon po ng pagbawas ng konti talaga ang ating langis at refrigerant. So, ang trabaho nitong PUM na to, dumikit dito yung oil para wag lumabas dun sa pinakang hub. Kasi pagka malangis tong hub, i-slide kasi yan or masusunog yan. Kaya meron tong PUM. Kaso ang problema, wala kang magagawa pagka yung bearing naman na yan ang nagkaroon na ng problema. Mukhang ano na, hindi na silyado. Tawag natin to. Pero hindi naman maingay. Okay, buuin ko muna yan mga bossing. Okay mga bossing, very good na tong ating compressor. Pwede na ulit natin itong ipadala sa may-ari. Goods na to, sila na ang bahala nito kung magpa-flashing ba sila ng buong system bago nila ikabit tong panibagong repair natin or rekta na, kabit na kagad. So tatanungin na lang natin may-ari kung tayo magkakarga ng langis para malagyan natin ng panibagong langis natin to. Okay, ayun lang mga bossing, yun lang yung ginawa natin dito sa ating compressor. Syempre, nare-repair naman ang compressor basta may pamalit
doon sa may mga problema. Pagka wala, hindi tayo nakakapag-repair. Okay?